Ang pangalan po ng interview po namin ay Maria Socorro Lugay. Siya po ay nakatira sa Virginia, USA. 43 years old po siya, permanent resident, married, and nagtatrabaho sa Wells Fargo Bank. Nakapag-graduate siya ng BS HRM sa University of Perpetual Rizal. 4 years na siya nasa US. Ngayon naman ay dumako tayo sa diskusyon. Ibubuod ko ang napanayaman ng aming kagrupo at ng kanyang magulang na isang OFW at bilang isang migrante. Sa unang tanong hanggang 4, ang pagbabago ng isang OFW ay nakakapag-ipon, susuportahan ang kailangan ng pamilya dahil mas mataas ang sahod kung ikukumpara sa sariling bansa. Sa pakikipag-usap naman sa ibang lahi at kultura, madaming adjustment ang ginawa nito. Unang-una sa pakikipag-usap dahil hindi naman iyon ang unang lengguwahe ng kinagisnan. Bagalan at linawin ang pagsasalita dahil magkaiba ng inti. Mahalaga ito upang magkaroon ng maayos na pakikipag-usap at magkaintindihan. Sa kultura, hindi gaano magkaiba kaya hindi nahirapan mag-adjust. At sinasabi nito na importante ang marunong ka makisama lalo na sa ibang tao na hindi mo kalahi o kapareha ng kultura. At bilang respeto na rin dahil ikaw ay isang gayuhan. At panghuli, ang paboritong salita nito ay thank you o welcome. Dahil raw may tugon ito palagi, nararamdaman mo na pinapahalagahan nila ang ginagawa mo at pinagbibigyan pansin. Panglima, simula nung naging OFW, meron bang kultura na bago sa iyong paningin at kilos na nakuha mo sa tagal na paninirahan sa ibang bansa? Ang sagot niya ay ang pagiging independent siguro dahil minsan na maging OFW ka o nasa ibang bansa ka, wala kang maasahan o makakasama kaya magiging malaya ka na gumalaw sa sarili mo. At natutunan din niya maging responsable. Pang-anim, kung gugustuhin mo manirahan ng permanente, saan mo gusto? Sa iyong pinanggalingan at kinagisnan o sa bansang binigyan ka ng oportunidad na makapaghanap buhay? Ang sagot niya ay pipiliin niya na doon na lang manirahan sa ibang bansa hanggat mayroon siyang oportunidad na makapagtrabaho, kumita at makapag-ipon. Sapagkat kung nandun siya nanirahan ay makakapaghanap buhay siya at makakatulong siya sa pamilya niya sa Pilipinas. Pang-7, nahihirapan ba ikaw makipagsama sa ibang kultura at bakit? Ang sagot niya ay hindi naman. Una, kahit hindi siya taga doon o dayuhan lang, ay dapat marunong kang makisama at mapagbigay sa mga tao kaya hindi siya nahirapan. Ang huli, gaano kahirap ang pag-adjust sa kultura ng ibang lugar? Ang sagot niya ay minsan mahirap lalo na kung pagdating sa kinalakihan nila o sa klase na paniniwala. At syempre dapat nandun pa rin ang respeto sa kanila. Para naman sa konklusyon, ang pag-unawa sa iba't ibang kultura, paggalang sa kanilang mga tradisyon at paniniwala, at pagiging bukas sa pagtanggap ng iba't ibang perspektibo ay mahalagang kaalaman sa pakikiangkop sa interkultural na ugnayan. Marahil dito ang pagiging bukas sa pag-aaral ng iba't ibang wika, tradisyon at paniniwala ay nagbibigay daan din sa mas malalim na ugnayan at mas mabuting pang-unawa sa iba't ibang mga kapwa-tao. Isa rin sa natutunan namin ay ang paggalang sa iba't ibang pananaw ng ibang kultura at pagiging bukas sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang kultura ay mahalaga ang bahagi ng interkultural na pakikipag-ugnayan sa kapwa. Yun lamang at maraming salamat.